Ang lalawigan ng Bulacan ay mayaman sa kasaysayan na nagsimula pa noong panahon bago dumating ang mga Espanyol. Panahon bago ang mga Espanyol, ang pinakamaagang ebidensya ng pananahanan ng tao sa arkipelago ng Pilipinas ay ang 40,000 taong gulang na tabon. Man ng Palawan at ang Angono petroglyphs sa Rizal. Noong 1000 BC, ang mga naninirahan sa arkipelago ng Pilipinas ay nahati sa apat na magkakaibang uri ng tao, mga tribal group na umaasa sa pangangaso at pangangalap at nakatira sa mga kagubatan, mga mandirigma na may hierarchy at ritual na pakikipagdigma at naglalakbay sa mga kapatagan, ang mga mayayamang Ifugao sa Cordillera na naninirahan sa mga bundok ng Luzon at ang mga pangunahing lungsod sa mga ilog at dalampasigan na nakikilahok sa kalakalan sa pagitan ng mga isla. Noong mga 300-700 AD, and mga mandaragat na naglalakbay, sa mga balangay ay nagsimula ng makipagkalakalan sa mga kaharian ng Timog Silangang Asya at mga karatig na kaharian sa Silangang Asya na nagdadala ng mga impluensya ng Budismo at Hinduismo. Sa panahon ng mga emperador ng Tang noong ika-9 siglo, ang mga Arabo at Chino ay nagsimulang dumating sa Bulacan na nagpalakas ng impluensya ng India at China noong ika-11 at ika-12 siglo. Sa panahong ito, ang Bulacan ay naging isang sentro ng kalakalan at ang mga Bulakenyo ay mga dalubhasang mandaragat. Panahon ng mga Espanyol, ang kasaysayan ng lalawigan, mula sa pananakop ng mga Espanyol, ay puno ng mga pangyayaring sulit tandaan. Noong panahon ng pagdating ni Legazpi upang sakupin ang Maynila, kasama ang dalawa sa kanyang mga opisyal, sina Martin de Goiti at Juan Salcedo, ang 1,000 Bulakenyo Moro, sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid na mandaragat mula sa Hagonoy, ay nagpakita ng kanilang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtulong kay Bambalito, isang matapang na dato ng Macabebe, isang bayan malapit sa Bulacan sa Pampanga, at 1,000 Kapampangan Moro ng Macabebe, Hagonoy, Malolos, Giginto, Lubao, Betis, at ilang tala na nagsasabi rin ng kalumpit na nakilaban sa labanan ng Bangkusay noong Hunyo 3, 1571. Ito ang unang naitalang gawa ng kabayanihan ng mga Bulakenyo sa kasaysayan. Sa labanang ito, naitala ng mga prele at kronista ng Espanyol na ang mga pinuno ng Bulacan at Pampanga ay nagpadala ng 40 karako, mga barko ng pandigma, sa tondo na armado ng mga lantaka swivel guns. Kinilala ito ni Dr. Sonia M. Zaide bilang ang unang labanang pandagat sa bansa. Noong panahon ni Gobernador General at Adelantado Miguel Lopez de Legazpi noong 1571, ang Bulacan ay naiulat na mayaman sa populasyon. Inoorganisa ng mga Espanyol ang mga umiiral na barangay sa mga enkomienda at parokya. Rebolusyong Pilipino. Ang lalawigan ng Bulacan ay gumaganap ng mahalagang papel sa pakikibaka laban sa Espanya o sa pagtatatag ng pamahalaang Revolusyonaryong Pilipino noong 1898. Ang biyak na bato sa bayan ng San Miguel ay naging lugar ng pagpirma ng kasunduan noong 1897, na pansamantalang nagpatigil sa revolusyon.